Hi there, good morning. This is Sima Discarding Bjorn once again. Welcome to my blog and welcome to my podcast. Okay, this is my first podcast. Okay, so for this episode, we're going to discuss the Magna Carta. Okay, ang Magna Carta ng mga mandaragat. Okay, repatriasyon sa paglipat ng pagmamay-ari ng barko. Okay, so mabuhay at maligayang pagdating sa malinaw na dagat. Ang podcast na nakatuon sa buhay at karapatan ng mga mandaragat, ngayon ating tutuklasin ang isang napakahalagang aspeto ng batas pandagat. Ang repatriasyon o pagpapauwi ng mga tripulante at kung saan ito naaangkop, lalo na kung ang barko ay ililipat sa bagong may-ari habang umiiral pa ang iyong kontrata. Okay. So sa loob ng mga maraming siglo, malayo sa kanilang mga tahanan, kaming mga mandaragat nakakaranas ng mapanganib na paglalakbay at madalas na hindi matatag na kondisyon sa pagtatrabaho. Isipin niyo ang pagiging napabayaan sa libu-libong milya mula sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, nasugatan o may sakit at walang paraan para makauwi. Hindi ito kathang-isip, ito ay isang mapait na katotohanan para sa maraming mandaragat. Buti na lamang at may mga internasyonal na kasunduan sa pandagat na naglalayong protektahan sila. Bibigyan diin ang karapatan sa repatriasyon kung matapos na ang kanilang mga kontrata o kung sila ay maging or magkaroon ng kapansanan. Ang karapatang ito na sentro sa kapakanan ng mga mandaragat ay itinuturing na isang fundamental na elemento ng pataas na pagtrato sa industriya ng paglalayag. Ang pangunahing legal na balangkas ay nagmumula sa mga konbensyon ng International Labour Organization or the ILO, lalo na ang Maritime Labour Convention or the MLC 2006. Madalas itong tinatawag na Magna Carta para sa mga mandaragat. Ang MLC 2006 ay nagbibigay ng isang komprehensibong hanay ng mga minimum na pamantayan para sa karapatan ng mga mandaragat kasama na ang repatriasyon, malinaw na obligasyon ng may-ari ng barko at nag-ooperate ng iyong barko or the manning agencies kung tawagin. So, ang MLC 2006 provisions regarding the repatriation specifically address scenarios where the vessel is transferred to a new owner while crew are still under contract. This section should clearly explain the responsibilities of both the previous and the incoming or the new owners regarding repatriation costs and arrangements. Examples of scenarios and relevant clauses within the MLC 2006 should be used to clarify the situation. Okay? The discussion should also include the role of flag states and the potential involvement of seafarers welfare organizations. Okay. So, ano ngayon ang mangyayari sa kontrata ng mga mandaragat kung ang barko ay naibenta o binibenta? Sino ang responsable sa gastos ng repatriasyon? Ang dating may-ari ba o ang bagong may-ari o pareho? Ano ang dapat gawin ng mga mandaragat kung sila ay kung paano sila maayos na maipauwi or maiparepatriate? Anong mga hakbang ang maaaring gawin para protektahan ang karapatan ng mga mandaragat sa ganitong sitwasyon? So, the answer, gentlemen and ladies, of course, is the Magna Carta of the Seafarers. Please refer to it and please be aware of it. Okay, the Magna Carta is the reinforced administration's commitment to safeguard the welfare of Filipino seafarers. President Ferdinand R. Marcos Jr.
witnessed the signing of the Implementing Rules and Regulations, or the IRR, of the Magna Carta of Filipino Seafarers. Department of Migrant Workers, or the DMW, Secretary Hans Leo Kapdak, and Maritime Industry Authority Administrator Sonia Malaluan signed the IRR. In his speech, President Marcos highlighted key features of the IRR, including the establishment of one-stop shop centers for seafarers and provisions ensuring fair medical treatment and access to free legal representation. At para din po sa mga kababaihan dyan, mga madam, sa maritime industry, ang IRR na ito ay ilan lamang sa mga paraan para kayo ay maprotektahan at mapahalagahan ng ating gobyerno. Sinisiguro ng Magna Carta of Filipino Seafarers at IRR nito ang inyong mga karapatan laban sa diskriminasyon, pananakot, at marami pang iba. President Marcos said, ang hakbang na ito ay hindi lamang nagbubukas ng pagkakataon sa industriya, ito rin ang sumasailalim sa ating dedikasyon sa mas progresibo at mas pantay na patakaran sa maritime industry. The President emphasized the IR envisions a well-prepared and competitive maritime workforce by enhancing access to advanced training and requiring maritime education institutions to adopt cutting-edge facilities, equipping seafarers and cadets to compete globally or internationally. So beyond compliance with international standards, these efforts also secure the future of our seafarers in a rapidly evolving industry. These provisions are part of a holistic framework designed to uplift the lives of seafarers and their families. President Marcos urged the Department of Transportation, or the DOTR, the Marina, the DOLE, the DMW, and other relevant agencies to ensure the immediate implementation of the IRR. So, this Magna Carta and this IRR serves as reliable safeguard for us, seafarers. Okay? So, yan po ang nakasaad sa ating Magna Carta, or the Implementing Rules and Regulations of the Magna Carta of the Filipino Seafarers. Ngayon, patungkol naman sa terminasyon ng employment kapag ang isang barko ay naibenta or nai-redelivered sa bagong may-ari ng barko, huwag po kayong mag-alala. Mag-refer po tayo, mga kabaro, sa Section 1, Termination of Employment under Paragraph B, number 2. Okay, it states there, the employment is also terminated upon arrival at the point of repatriation for any of the following reasons. And number 2 states that when the seafarer signs off due to the sale of the ship, layup of the ship, discontinuance of voyage or change of ship principal, shipwreck, grounding, or unseaworthiness. Okay? It is covered, gentlemen. Termination of employment. Okay? So, nakasaad doon. So, mga kabaro, I hope you follow, like, and subscribe to my channel, to my podcast, para sa iba pang aspeto or subject ng Magna Carta of the Filipino Seafarers. I'm very willing to share to you kung ano ang ibig sabihin ng mga ito, and I can even refer you to a legal attorney or legal counsel para po matulungan kayo. Just hit the button and comment on my channel for this podcast. Thank you very much. Have a good day and stay safe. Safe sails, kabaro.